kanilang mga sarili sa pakikipagpunyagi sa daan ng Allah, o nakipaglaban sila sa mga kumakalaban sa din ng Allah ng taos-puso upang manibabaw ang salita ng Allah, sila ang may dakilang gantimpala at sila ang magtatagumpay ng pagmamahal ng Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan. Katiyakan para sa mga mananampalataya na nag-ibang bayan ang magandang balita mula sa Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan, na kanilang Rob, na tagapaglikha ng masaganang awa mula sa Kanya na pagmamahal na walang puot pagkatapos nito, ang kanilang patutunguhan ay mga hardin sa Al-Jannah at masaganang biyaya na walang hanggan. Mananatili sila roon magpasawalang hanggan na patuloy na matatamasa ang kasiyahan. At yaon ay gantimpala dahil sa kanilang nagawang pagsunod at kabutihan sa buhay nila rito sa daigdig. Katiyakan, ang Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan, ay nasa Kanya ang dakilang gantimpala ng sinumang naniwala at gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-utos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal. O kayong mga naniniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang sugo, huwag ninyong ituring ang inyong mga kamag-anak, mga magulang, mga kapatid, at iba pa na awliya o mga sasandalan na pagkakatiwalaan ng inyong mga sarili, na ibubunyag ninyo ang lihim ng mga Muslim at hihilingin ninyo ang kanilang payo hinggil sa mga gawain ninyo at pakikipaglaban sa Islam. At kung pinili sila na pagkakatiwalaan at pakamamahalin, ay walang pag-aalinlangan na labag niya ang Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan, at minali niya ang kanyang sarili ng matinding pagkakamali. Sabihin mo, O Muhammad, naway mapasa kanya ang kapayapaan. Sa mga mananampalataya, kung ang iyong mga ama, mga anak, mga kapatid, mga asawa, at ang mga kamag-anak, ang mga inyong kayamanan na naipon, ang negosyo na kinakatakutan ninyong malugi, ang inyong mga magagandang tahanan na itinayo ninyo, kung higit ang pagmamahal ninyo sa mga ito kaysa sa pagmamahal ninyo sa Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan, at sa Kanyang sugo, at sa pakikipaglaban sa daan ng Allah sa makatuwid, hintayin ninyo ang parusa ng Allah, ang Kanyang pasiya sa inyo. At ang Allah, ang kataas-taasan, ang kabanal-banalan, ay hindi niya ginagabayan ang sinumang lumabag sa Kanyang kagustuhan. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Isang napakagandang paalala ng binasa ng ating kapatid na si Sister Rani Pabalahim. Ngayon po ay tutungo naman po tayo sa hadith reading. Tatawagin ko naman po si Sister Nurlaila Abontalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm, fahuwa fi sabilillahi hatta yadi'a. Ang kahulugan po nito sa English ay, whoever goes out seeking knowledge, then he is Allah's cause until he returns. Ang malapit po nitong kahulugan sa Tagalog, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi,
Sino mang lumabas ng tahanan at naghanap ng mahalagang kaalaman, siya ay nasa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa siya ay makabalik. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mashallah. Salamat po, Sister Narlaila Kabuntalan. Nais ko naman pong tawagin Sister Mariam Mehdi para po sa ating opening remark. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah mga sisters. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakasama naman po tayo sa napakalagang araw. Alhamdulillah. Una-una po, ako ay nagpasalamat sa inyong pagtsatsaga sa pag-aaral. Alhamdulillah. At hangad ko po na hindi po dito matatapos ang ating pagsama-sama, inshallah, mga sisters, sapagkat ang kaalaman ay yun ang pundasyon upang makilala natin ang Allah, upang ating malaman kung ano ang kanyang mga ipinagbabawal at ang kanyang pinapahintulot. So sisters, paano natin malalaman, paano natin maiwasan ang mga pinagbabawal ng Allah kung hindi po tayo maghanap ng kaalaman? At ang sabi ng Allah sa Quran, sa chapter 5, verse 35, o kayong mga naniniwala, kayo ay katakutan ninyo ang Allah, kayo gawin ninyo ang inyong tungkulin sa Allah, at maghanap kayo ng paraan upang kayo ay mapalapit sa Allah, upang kayo ay magsitagumpay. So, ang akin po doon intindihan, unang-una, tayo ay naniniwala sa Allah. Pangalawa, tayo ay gawin natin ang ating tungkulin sa Allah. Pangatlo, maghanap tayo ng mga gawain na nakapagpalapit sa Allah upang tayo ay kahabagan ng Allah. Paano tayo kahabagan ng Allah kung hindi tayo naghanap ng mga bagay na kanyang naibigan? Di ba mga sisters? So, isa po dyan ang paghanap ng kaalaman. At sabi pa ng Allah, hindi pantay ang may alam at saka walang alam. Di ba? So, paano natin iwasan ang mga kinamuhian ng Allah kung ikaw ay walang alam? Ano ang ituturo natin sa ating mga anak? Unang-una, paano tayo makikisalamuha sa ating kapwa? Paano tayo magiging mabuting asawa? Magiging kapatid sa bawat isa sa atin kung ikaw ay walang tamang kaalaman. Ang ibig sabihin dyan, ang tamang kaalaman, yun ay galing sa Quran at sa Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa po dyan, sisters, ha? Yun ay payo ko po sa aking sarili at sa ating lahat. At unang-una po, payo ko po sa inyo, ano man po ang makuha natin sa araw na ito dito, tayo man may honor o wala, alhamdulillah, ha? Tayo ay naghanap ng kaalaman para sa ikalulugod ng Allah. At alisin natin sa ating mga puso ang pagmamataas, sapagkat walang nagpakumbaba na hindi itinaas ng Allah. Sisters, alhamdulillah, yun ay payo ko sa aking sarili. Okay? Sapagkat ang pagmamataas ay hindi po kinalugdan ng Allah. Isa po yun sa pagpapalis kay Shaitan sa paraiso sapagkat siya ay mapagmataas. At sisters, inshallah po, bigyan natin ng panahon ang pag-aaral. Sapagkat ang mga propeta po ay hindi nag-ipon ng kayamanan o mga ari-arian maliban sa kaalaman. Yun po lamang aking sabi. Inshallah po, gabayan tayo
insyaallah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Then, ako ay nagpapauna ng congratulations to the sisters. Mabruk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maraming salamat po, Sister Mariam Mehdi. Jazakallahu khairan, sister. Po ay tatawagin naman po natin si Sister Fatima Bey for giving a certificate of attendance, and Sister Mariam Mehdi again. Ganyan lang. Mga sisters, paalala lang po, hindi po pinapaintulutan sa atin ang pagpalakpak. Maraming salamat po. Bismillah. Ang palakpak ay kay Shaitan.